Pagkarating ni Haji sa location, ay may naghihintay na sa kanya. Buong akala niya na iyon ay isang lalaki dahil sa pangalan nito na Ed. Iyon kasi ang nakasulat sa kontak niya sa phone. Pero nagulat si Haji nang makitang isa iyong balingkinitan, morena at kaakit-akit na babae ang naghihintay sa kanya sa batuhan. Ilang beses na napakurap-kurap si Haji, saka nagpa siyang lapitan ang dalaga. "Ed?" tanong niya. Lumingon ang babae at nakita niya ang maladyosang mukha nito. Mahaba ang kulay pulang buhok at may tattoo na butterfly sa left side ng kanyang pusod. Sa totoo lang, wala naman siyang problema sa mga babaeng may tattoo. Ang kaibahan lang, mas lumutang ang kagandahan ni Ed dahil doon. "Haji?" tawag ng babae at tumango naman siya kaagad. "Oo, ako nga," aniya. Hindi komportable sa nakikitang kasiksihan na nasa harapan. Palibhasa, nakatube ito at fitted black jeans ang suot. Hulmang-hulma ang katawan ng dalaga. Purong itim din ang suot nito. Naka-black leather boots at may pamatay na heels pa ito. Mas nagmumukha itong agent kaysa isang kontak. "Mabuti naman at dumating ka na. Katatawag ko lang kay Ninong to inform him na magkikita na tayo rito." Bigay impormasyon sa kanya ng babae. Napakunot ang noo ni Haji. "Ha? Sinong Ninong?" takang tanong niya. "Si Ninong Onad." Anito, kaya napatango si Haji. That makes sense kung bakit mukhang mayaman ang babaeng kaharap niya. Ngumiti ito sa kanya at humakbang papalapit. "Hindi sinabi ni Ninong na gwapo pala ang makakasama ko sa lugar na to." Isang tikhim ang narinig nila mula sa di kalayuan. Sabay silang napalingon at nakita si Saira roon na nakataas ang kilay sa kanilang dalawa. Kaagad na lumayo si Haji sa babaeng kailan lang niya nakilala. "Hindi ko alam na nandito ka pala, Eden," wika ni Saira. Kaya naman napatango-tango si Haji. Kaya pala Ed dahil sa pangalang Eden. Napagtanto niya sa pag-uusap ng dalawang dalaga na pareho itong inaanak ni Sir Onad. Pero bakit hindi ito sinabi ni Saira sa kanya? "Ang laki na ng ipinagbago mo ah. Hindi ka na ang Saira na lampa." Diretsahang wika ni Ed na ikinataas ng kilay ni Saira. "Never ako naging lampa, Eden." Diin ni Saira sa huling pangalan ni Ed. Nagtangis ang bagang ng babae at nakaramdam si Haji ng bigat sa paligid. Mukhang hindi magkasundo ang dalawang ito dati pa. Kailangan na niyang pumagitna. "Teka lang, parang nagkakainitan na kayo ah. Kailangan kong gawin ang trabaho ko rito. Kaya sana naman magkasundo muna kayo. Wala naman akong kinalaman sa kung ano ang issue nyo, hindi ba?" Wika niya, kaya tumaas pa lalo ang kilay ni Saira. Nagulat si Haji nang iniharap ni Saira ang mukha sa kanya. Nagtitigan tuloy sila. "Sa akin ka lang didikit," aniya sabay baling kay Ed. "And you, stay away from my boyfriend." Anito at hinila na si Haji sa unahan. Napaikot ni Ed ang kanyang mga mata. Hanggang ngayon, wala pa rin ipinagbabago si Saira. Mataray pa rin ito. Gulat na gulat si Haji sa kanyang narinig. He sensed something sa mga sinabi ni Saira sa kanyang kontak. Parang nagsiselos ito. Kaya naman, kailangan niyang kausapin si Saira. Alamin ang real score para once and for all, wala siyang pagsisihan anuman ang maging resulta ng pagtatapat niya. But for now, kailangan niyang malaman kung saan ba nanggaling ang taong reptilya at bakit iyon naghahasik ng lagim.
Kasalukuyang kinakausap nila Eda at Haji si Aling Diyosa, isang lokal na taga-Sagada. Matagal na siyang nakakaalam ng kababalaghang ginawa ng taong reptilya. Maski ang anak niyang si Donna, 23 anyos, ay kailan lang nawala. Ang sabi ng mga nakakita, kinuha raw ito ng taong reptilya. Walang sino man ang makakapagsabi kung pinatay ba o kinain ang kawawang dalaga. Ano ho ba ang itsura noong nilalang na taong reptilya, Aling Diyosa? Tanong ni Haji na ikinatingala ng ginang sa langit. Para bang nahulog siya sa isang malalim na pag-iisip. Hindi ko alam, sir eh. May naiwan na diary ang anak ko sa pinagtatrabahuan niya. Sa pagkakaalam ko, naisulat ni Donna ang mga nangyari sa kanya bago pa man siya nawala. Baka may mabasa kayo doon na magtuturo sa itsura ng taong reptilya. Napalunok si Haji at naitanong kung saan nagtatrabaho si Donna. Itinuro ni Aling Diyosa ang museum sa bayan. Doon nga din daw nagrerenta ng apartment ang kanyang anak para makamura sa pamasahe sa araw-araw na biyahe. Pwede ba naming makita ang diary? Tanong ni Haji. Pumayag kaagad si Aling Diyosa at sinabing baka siya ang magdadala ng diary kung saan nag-stay ngayon sina Syra. Bukas na bukas ay baka ipahatid ko iyon kay Gibo. Wika ng ginang at nagpasalamat nang abutan ito ni Ed ng pera. Nakita nilang sumakay sa habal-habal si Aling Diyosa at lumarga na. Umuwi na muna tayo, Haji. Kailangan natin pag-isipan ang sinabi ni Aling Diyosa para magkaroon tayo ng lead. Maya-maya ay baling sa kanya ni Ed. Tumaas naman ang kilay ni Syra at humarang sa kanilang dalawa ni Haji. Uuwi na kami ng boyfriend ko. May lalakarin pa kami. Wika niya na ikinasikdo naman ang dibdib ni Haji. Hindi niya kasi alam kung ano ba ang nangyayari kay Syra. Bakit parang nagiging possessive ito sa kanya ngayon? Hinila siya ng dalaga sa mga rent a motorcycle sa isang iskinita. Ang dalaga ang nagdesisyon na gumamit na sila noon para mas mapadali ang kanilang mga lakad. Naiwan tuloy si Ed sa kinakatayuan, tulala at walang magawa para umangal kay Syra. Nang makasakay sa motor, nangangalit ang mga bagang na pinaharurot ito ni Syra. Biglang napayakap si Haji sa bewang ng dalaga at saglit na nakalimot sa sarili nang malanghap niya ang mabangong samyo ng buhok nito. Syra, bumibilis na yata ang pagpapatakbo mo. Kabado niyang babala na hindi naman pinakinggan ng dalaga. Mas lalo pa nga itong bumilis, kaya naman pinili niya na lang na manahimik. Kilala niya ang dalaga kapag bad mood ay talagang iniiwasan niyang magalit ito kapag lalo pa niyang kinausap. Kalaunan, nakarating na din sila sa resort kung saan sila nananatili. Wala namang ibang naitanong sina Tatay Ricky pagdating nila kung saan nagpunta. Casual lang naman ito para din hindi magtaka si Nanay Sofia na mukhang wala siyang pakialam saan man nagpunta ang dalawa. Sus, masyado kayong mausisa, Tay. Hayaan niyo na ang dalawang iyan. Alam niyo naman na magsing irog, di ba? Malamang, nag-date sila. Kantyaw ni Ate Sharon. Nagkita-kita sila sa restaurant at kumain. Balak nilang mamasyal sa Eco Valley bukas ng umaga. Ngayong gabi sana ang plano ni Haji na magpunta uli sa falls. Pero hindi niya naman alam kung paano tatakas, kaya kailangan niya ang tulong ni Syra para makalabas sila. Alam naman niya na ito lang ang pagkakatiwalaan ng Nanay Sofia niya, maliban kay Tatay Ricky, na alam naman talaga ang tunay na estado ng kanyang trabaho. Gusto ko din sana mag-date kami ng nanay mo, Sharon. Yung nakita ko sa brochure. Yung may candlelight dinner ba yun? Wika ni Tatay Ricky, kaya kinilig naman si Nanay Sofia. Natawa naman si Sharon at kinantsawan ang mga magulang. Ay,
Magdi-date sila. Sana all may partner. Ako na lang ang wala eh. Wika naman ni Sharon na ikinailing ni Haji. Nagulat sila nang biglang lumapit si Ed. Dala na naman ang ngiti niya na nag-uumapaw sa karisma. Suot niya ay business attire, pero napaka-sexy pa din ng babae tignan. Pwede namang ako na lang ang kasama mo, Miss Sharon. Wika nito, kaya napatayo si Haji. Nagpalipat-lipat ng tingin sina Nanay Sofia at Tate Ricky kay Ed at sa pagkagulat ni Haji. Ngunit cool lang na tumawa si Ed, kaya sumingit na din si Syra. By the way, Nanay Sofia, Tatay Ricky, Ate Sharon and Haji, siya nga pala si Ed, the tour guide. I paid for her services para ilibot tayo sa adventure natin dito sa Sagada. Wala iyon sa plano dahil ang balak lang talaga ni Ed ay magpakilalang kaibigan ng amo ni Haji. Ngunit naunahan siya ni Syra. Kailangan ni Syra na makasigurong hindi aali-aligid kay Haji ang babaeng iyon. Iba ang kutob niya rito. Si Ed naman, on the other hand, ay nakatanggap ng brief instruction kay Sir Onad na hanggat maaari ay lihim lang ang ginagawa nilang investigasyon. Walang dapat makaalam, kahit na ang mga kaanak ni Haji. Kaya kahit ayaw niya ang palusot ni Syra na gawin siyang tour guide, ay napilitan siyang segundahan ang sinabi ng bruhang kinakapatid. That's right, I'm the tour guide. Wika niya na ikinapalakpak naman ni Sharon. Ayun, so ipapasyal mo kami bukas, Eden? You can call me Ed para mas madali. Nakangiti na wika ni Ed. Pero pagharap niya kay Syra, plastic na plastic ang pinakita niyang ngiti rito. Nanggigigil siya sa babae. Dati na talaga, kontrabida itong si Syra sa mga plano niya. Ito ang kadalasang sumasabotahe, lalo na noong magkasama pa lamang sila. Ano ba talaga ang problema mo? Angil ni Ed nang magkasarilinan sila ni Syra. Kita na tuwang-tuwa si Syra dahil nagawa niyang idistansya si Ed kay Haji nang hindi sinasadya. Hindi niya gusto ang pangingialam nito sa trabaho nila ni Haji. Sumagot naman si Syra. Wala akong problema sa iyo. Baka ikaw meron. By the way, congrats sa bago mong trabaho. Isa ka na ngayong tour guide. Kutya ni Syra kay Eden. Nag-flip pa ito ng buhok sa kahumarap sa kanya. Nang gagalaiti sa galit si Ed, hindi pa din nagbabago si Syra. Mahilig pa rin itong mga insulto at napakaraming problema sa buhay. Ito ang dahilan kung bakit madalas silang mag-away noong araw. Pero ngayon, may mga pagtatalo pa rin sila. Bruha ka talaga, Syra. Matagal ka nang wala sa pangangalaga ni Ninong. Ako na ang kasama niya ngayon. At baka nga, ako na ang maging partner ni Haji sa bawat assignments. Bakit mo ba pinakikialaman ang trabaho namin ni Haji? Nag-smirk si Syra. Isa sa mga bagay na ayaw sana niyang balikan ay ang pagiging kinakapatid niya at ni Ed. Matagal na panahon na nang magkahiwalay sila. But still, masyadong malinaw pa din ang mga nangyari. Isang traidor si Ed. Ito ang dahilan kung bakit nasira ang kanyang tiwala sa mga taong nakikipaglapit sa kanya. Bata pa lamang sila, magkasama na silang tinuturuan ng kanilang ninong Onad kung paano gumamit ng kamera, paano kumuha ng larawan sa madilim na lugar, at kung paano makakuha ng malinaw na larawan kahit mabilis ang mga pangyayari. Ito rin kasi ang nakahiligan ng magkaibigang sina Mang Enteng at Sir Onad noon pa man. Ang goal nila, makahanap ng ebidensya na totoong nag-i-exist ang mga aswang at iba pang klase ng mga nilalang. Pero masyadong mahilig pumapil itong si Ed. Lahat ng nakukuhang magagandang larawan ni Syra, napapansin niyang ninanakaw ng kaibigan.
Pinagpapalit ang kuha nito mula sa sariling kamera. Hindi naman magkaroon ng proof si Syra. Kaya minatyagan niya si Ed hanggang sa mapatunayan nga niya ang hinala. Kaso lang, nang magsumbong siya sa kanilang ninong Onad, siya pa ang naging masama. Siya ang itinakwil, kaya nagtanim siya ng galit sa mga ito. Patawarin nawa siya ng Panginoon dahil pati ang kababata niyang si Riley na anak ni Sir Onad ay kinalaban niya dahil mas kinampihan pa nito ang mali. Kaya ngayon, nakakatawa lang na nasa poder pa din ni Sir Onad si Ed kahit na may mga ebidensya na siyang magtuturo ng pagiging traidor nito. Siguro, magaling gumawa ng kwento ang babae, kaya napaniwala nito ang mga taong dati ay malalapit sa kanila. Kaya naman, si Haji na lang ang kailangan niyang bantayan sa ngayon. Pagod na siyang itanggi na hindi niya kakilala si Sir Onad. Alam naman niya na balang araw, malalaman din ng binata ang lahat tungkol sa pagkatao niya. Alam mo kasi, Syra, huwag ka na makisawsaw sa assignment namin. Ako ang kontak ni Haji sa lugar na ito, kaya kailangan namin magtulungan. Kaya pwede ba, dumistansya ka sa kanya? Kunyaring nakikiusap na wika pa ni Eden. Pagak na tumawa ang dalaga. Ha? Dumistansya? Talaga? Wala kang karapatang utusan ako. Una ko siyang nakilala bago ikaw, Ed. At alam ko na ang mga galawan ng kagaya mo. If I know, kunwari lang natutulungan mo si Haji. But in the end, aagawin mo lang ang pinaghirapan niya. At ikaw ang magpapapapel kay Ninong. Na kunyari, magaling kang manguha ng litrato. Hindi ka magtatagumpay, Ed. Huwag mong kalilimutan, ako pa din ang pinakamagaling. Aniya, kaya mas lalong nanggalaiti si Ed. Hindi niya matanggap ang mga paratang ng babae sa kanya. Bruha ka talagang babae ka! Kakalbuhin kita! Angil ni Ed. Natigil ang tangkang paghila ni Ed sa buhok ni Syra nang biglang lumitaw sa may hallway si Haji. Binalak ng binata na umawat, pero nang makitang huminto sila, ay napatayo na lamang ito. Nagtatakang napatingin ang binata sa dalawa. Ed, Syra, may problema ba? Tanong niya sa mga ito. Umiling ang dalawang babae. Nilagpasan siya ni Ed, pero nang si Syra na ang hahawak sa kanya, ay hinayaan niya ang babae. Wala! Wika ni Ed. Nagdadabog ito at animoy naghihintay na lapitan ni Haji para suyuin. Pero napasimangot na lamang siya nang wala namang nangyari. Wala naman, Haji. Ani Syra at kinindatan siya. Pakiwari ni Haji, nalunod ang puso niya sa tindi ng kilig na kanyang nararamdaman. Anong ginagawa mo rito? Bakit mo kami sinundan? Humarap si Haji kay Syra. Nagtataka lang kasi ako kung paano mo nakilala si Ed. Kaya marami akong gustong itanong sa iyo. Saglit siyang tumingin kay Ed, pero inirapan siya ng babae. Ngumiti si Syra. Does it matter? Halika na, tutulungan na kita sa assignment mo. Kailangan nang matapos ang kasamaan ng taong reptilyang iyan. Wika nito, kaya wala na siyang magawa kundi ang magpatianon. Saglit na nagbihis si Syra at matyaga naman itong hinintay ni Haji. Muli itong lumabas. Namangha ang binata nang makitang nakasuot na ng sexy na bestida si Syra. Kulay puti na napapalamutian ng sequins sa laylayan. Syra, bakit ganyan ang suot mo? Malalaman mo mamaya. Wika nito at ngumiti. Nagpaalam sila sa mga magulang ni Haji na magdi-date kuno. Pero ang totoo, pupunta na sila sa batis kung saan nagpapakita ang reptilya. Walang katiyakan kung kailan at papaano magpapakita ang nasabing nilalang. Pero ayon sa mga lokal, mahilig ito sa babae. Haji, what if ipain ko ang sarili ko para lumabas ang reptilya? Mahinang suhestyon ni Syra nang makapasok sa kanyang kwarto si Haji.
Marahas na umiling ang binata. Ano? Hindi pwede. Angal ni Haji. Kaya pala nagpaseksi ang dalaga ng damit dahil sa naiisip nito na plano. Pero hindi papayag si Haji na ilagay ni Saira sa panganib ang sarili. Ni hindi pa nga niya na ipagtatapat sa ikalawang pagkakataon ang nararamdaman niya para rito. Tapos hahayaan niya pang manganin. Nagsalitang muli si Saira. Ano bang naiisip mong paraan para lumabas ang reptilyang yun? Nakalimutan mo na ba na babae ang gusto niya? Siyempre minsan, kailangan din mag-take ng risk. Umiling si Haji. Hindi niya talaga kayang hayaan na lang si Saira, pero mapilit ang dalaga. Kailangan niya paghandaan ito. Nang magpunta sila sa batis, sinubukan nilang magmatsyag. Isang tape recorder ang inilagay nila sa likod ng mga batuhan. Sinadya nilang mag-play ito kung saan iisipin ng kahit sino na may mga babae talagang naliligo sa batis. Naglagay sila ng iilang pares kuno ng damit at may manikin na nakapwesto sa madilim na bahagi ng batis. Ito ang naisip nilang ipain para magpakita ang taong reptilya. Sana lang, effective ang plano mo, Haji. Ani Saira. Tumango si Haji. Oo naman, sisiguraduhin ko na bago pa man siya makahablot ng inosente, ay nakuhanan na natin siya ng litrato. Uwi ka ni Haji. Walang nagawa si Saira kundi ang hayaan na lamang ang binata sa diskarte nito. Nagtago sila sa madilim na bahagi ng batis. Ang mga boses na nagtatawa ng babae sa tape recorder ay nagpatuloy sa pag-play hanggang sa bigla na lang silang makarinig ng malakas na atungal. Nagkatinginan sina Haji at Saira. Malakas ang kutob ng dalawa na iyon na ang kanilang hinahanap. Kailangan lang nilang maging maingat para huwag pumalpak ang plano. Ang nilalang ay papalapit ng papalapit hanggang sa umaangil itong lumutang papunta sa manikin. Sumingasing ng mas matindi pa sa mabangis na hayo. Hindi na din nag-aksaya pa ng panahon si Haji. Kinuhanan niya ng maraming beses ang taong reptilya. Wangis nga naman ito ng tao, pero kakaiba ang kanyang mga braso at binti. May mahabang nguso na parang butiki. Pula ang mga mata at kulay berde ang may kakapalang balat. Kung titignan sa malayo, para siyang butiki. Kaso lang kakaiba ang itsura. Para siyang katulad sa nakikita nilang palabas sa telebisyon. Iyong tungkol sa mutants. Hindi malang sila nakapiyo nang umaangil na nilundagan ng reptilya ang manikin. At walang anumang ininganga ang napakalaki nitong bibig para magpakawala ng isang malakas na atungal. Sunod-sunod ang pagkuha ng larawan ni Haji. Kaso lang, kung kailan papaalis na sana ang nilalang, inis naman na napamura sina Saira at Haji nang makitang papalapit naman sa pinagmumula ng ingay si Ed. Haji, nandito ka ba? Tawag noon na umalingaw-ngaw sa kabuuan ng paligid. Napairap si Saira. Pahamak talaga ang babaeng ito. Magpapakamatay ba siya? Angil niya at dahan-dahang inilabas ang kanyang baril. May silencer ito. Kaya kampante si Saira na kahit ilang beses niya pa itong iputok ay hindi lilika ng ingay na katatakutan ng mga nasa kalapit lang na mga turista. Haji! Hey! Tawag muli ni Ed at nagtuloy-tuloy papunta sa kinaroroonan ng tape recorder. Napansin siya ng reptilya at nagbago kaagad ang reaksyon nito nang makita siya. Naglaway ang nilalang at mas lalong naging mabagsik ang anyo. Tipong hindi magpapatawad. Kaya naman nang umangil ito, nabigla si Ed at kaagad na pumagita si Haji. Saka kinalaban na ang nilalang. Gamit ang balaraw, sinugatan niya ito sa kaliwang bahagi ng mukha. Nalabis naman itong ikinagalit.
Umalingaw-ngaw ang sigaw ng nilalang, pero hindi nagpasindak si Haji. Ginamit niya ang lahat ng lakas para masaksak ang nilalang, pero sadyang napakalakas nito. Binalya siya sa kanila tigo ng mahabang buntot, kaya tumilapon si Haji sa may batuhan. Haji! Gimbal na sigaw ni Saira at kaagad na pinaputukan ang nilalang. Tinamaan ito sa mata at umatungal, pero hindi man lang nasindak ang reptilya. Muli nitong nilapitan si Haji para saktan. Kaya naman inihanda ni Haji ang kanyang sarili. Nang madaganan siya ng nilalang, ay walang pakialam na binaon niya sa dibdib nito ang balaraw. Dahilan para mapasigaw ito. Sinubukan niya muling puruhan ang nilalang. Kaso lang, hindi siya nagtagumpay. Sadyang malakas ang mga bisig nito na kahit sino ay kayang itapon. Mabuti na lang, kaya niyang gamitin ang balaraw at hindi niya ito binibitawan, pero hindi niya ito mapatay. Si Saira naman, naniningkit ang mga mata sa galit nang makita niya si Ed. Na sa halip tulungan ang kanyang katuwang sa assignment na si Haji, ay hinayaan niya ang lalaki. Mas inuna nitong kunin ang kamera ni Haji na aksidenteng napigtas mula sa leeg. Eden! Hindi sa'yo yan! Sigaw ni Saira at sinugod ang babae. Ginawaran niya ito ng suntok na mabilis naman nasangga ni Eden. Kaagad nitong ginantihan si Saira sa pamamagitan ng pagtumbling, kaya hindi napansin ng dalaga na papatama na ang paa nito sa kanyang mukha. Natumba si Saira at saglit na nahilo, pero kaagad niyang inayos ang sarili at hinabol si Ed. Nang maabutan niya ang babae, ay pinaputukan niya ito ng baril, kaya nadaplisan ito sa binti. Nabitawan ito ang kamera sa tubig, kaya naman mas lalo pang binilisan ni Saira ang galaw at nag-dive para masalo ang gadget. Nang masiguro ni Saira na ligtas na ito, nilapag niya iyon para tulungan si Haji, ngunit nilubayan na ang binata noong reptilya. Sa katunayan, si Ed na ang sinusundan nito. Kababakasan ang mukha ni Ed ng takot. Unang-una, tinanggap niya ang assignment na ito para patunayan sa kanyang ninong na magaling pa din siya at walang kupas, na kaya niyang kuhanan ang nilalang sa malapitan dahil malakas ang loob niya. Pero ngayong nasa bingit na siya ng kamatayan, hindi na niya kailangang pumapil pa. Alam niya kung sino ang magaling at kung hanggang saan lang ang kaya niya. Hindi niya mapapanindigan ang maging isang mahusay na letratista. Bukod kay Saira, may isa pang hindi niya kayang talunin, si Haji. Ed! Sigaw ni Haji nang makita nilang walang awang hinihila ng nilalang si Ed papunta sa lungga nito. Sinubukan nilang pigilan ang nilalang pero wala silang nagawa. Napaiyak na lang din si Saira nang makitang papasok na ang reptilya sa kuweba nito. Si Ed naman sa kabilang banda, takot na takot sa pwedeng mangyari sa kanya. Nagmamakaawa si Ed pero hindi niya maintindihan kung ano ang inaatungal ng nilalang. Dinala ng nilalang si Ed sa mismong tirahan nito sa ilalim ng kuweba. Nagimbal ang dalaga sa mga nakita. Maraming mga punit-punit na damit sa loob at mga buto na sa hinuha niya pagmamay-ari ito ng mga taong naunang naging biktima. Mabuti na lang napansin niyang nagliwanag ang suot niyang kwintas. Ang mutya na nakuha niya sa lugar na huli niyang napuntahan. May kakayahan daw itong magpaamo ng mga mababangis na halimaw, ang mutya ng sampagita. Hinawakan niya ito at bumulong. Napansin niyang nagsabog ito ng halimuyak, kaya nagawa siyang bitawan ng nilalang. Animoy na libang ito sa kakalanghap hanggang sa makatulog, kaya sinamantala niya ang pagkakataon na makatakas. Sa labas ng kuweba, umiiyak si Saira. Hindi niya akalaing
Magtatapos sa ganoon kasaklap na paraan ang buhay ng kanyang kinakapatid na si Ed. Bagamat magkaaway sila, hindi niya naman gugustuhin na mapahamak ito ng tuluyan. Walang hiya talagang Ed na yan. Matapos niyang kapalan ang mukha sa pagtatangkapagnakaw sa kamera mo, balak pa niyang pumapel at agawin ang galing mo sa pagiging letratista. Tapos, wala naman pala siyang paraan para iligtas ang sarili niya laban sa reptilyang iyon. Bago pa man makasagot si Haji, ay isang nanginginig na boses na ang kanilang narinig mula sa kuweba. Humihingi ito ng tulong. Tulong! Tulungan niyo ako! Nanghihinang wika ni Ed at kaagad na natumba. Gimbal na napalapit sina Haji at Saira. Buhay si Ed at ligtas. Kaso lang, mukhang tinamaan siya ng matinding takot dahil sa nangyari sa kanya. Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Sunod-sunod na tanong ni Haji sa dalaga. Si Saira naman, bagamat natutuwa sa kaalamang ligtas ang kinakapatid, ay naiinis naman siya. Dahil nagpapakita ng concern si Haji rito. Ayos lang ako. Mabuti na lang. Iniligtas ako ng hawak kong mutya. Ang mutya ng sampagita. Nagawa kong paamuhin ang reptilya at binitawan niya ako. Pero hindi ko maiwasang manginig, Haji. Maraming buto ng tao sa loob ng kuweba. Napakarami nila. Nagkatinginan sina Saira at Haji. Sa kanilang isipan, pwede nilang kuhanan ang nasabing lugar para may ebidensya pang maidagdag maliban sa aktwal na kuha ng larawan ng nasabing reptilya. Bukas, kailangan pasukin mo ang kuweba, Haji. Magagawa kong paamuhin ang nilalang gamit ang mutya. Ikaw naman, gagamitin mo ang expertise mo sa pamumuha ng larawan. Wika ni Ed. Nabawi na ni Saira ang kanyang pag-aalala at nagtaka. Bakit kailangan papasukin ni Ed si Haji sa kuweba? Hindi ba't parang pinahamak niya na ang lalaki sa lagay na iyon? Pumagit na siya kina Haji at Ed na mewang at masamang nakatingin sa babae. Hindi ako papayag sa gusto mo. May iba akong plano. Iyon ang kailangan sundin. Mariin niyang wika. Kahit nahihirapan si Ed na tumayo, tinaasan niya ng kilay si Saira. Trabaho namin ito ni Haji. Nakarating siya sa lugar na ito dahil ako ang kontak niya at wala ka nang pakialam kung anong diskarte namin. Ha? Anong diskarte ang pinagsasabi mo? Ang ipahamak si Haji? Wala akong pakialam kung kontak ka man nila. Ako ang sasama kay Haji sa assignment niya. Gumawa ka ng sarili mong plano. Magnanakaw. Aniya at sinampal bigla si Ed. Umakyat naman ang dugo ni Ed sa ulo. Nanggigil siya sa ginawa ni Saira. Kaya kaagad niyang sinunggaban ang babae at sinambunutan. Siyempre, hindi naman papatalo si Saira at kaagad na gumanti ng sabunutan. Halos hindi makaawat si Haji sa bilis ng kilos ng dalawa. Para silang mga ninja na nakikipagsabunutan na may halong sipa at sunto. Tumigil na kayo! Aniya, at sa wakas, nagawa niya paghiwalayin ang dalawang dalaga. Parehong hinihingal sina Saira at Ed mula sa kanilang pag-aaway. Mabuti na lang, nakinig naman sa kanya ang dalawang dalaga. Hinablot ni Saira ang kamay ni Haji at hinila papaalis. Wala siyang planong isakripisyo ang buhay ng lalaking pinakamamahal niya. Habang naglalakad, hindi naiintindihan ni Haji ang kinikilos ni Saira. Kaya naman, saglit siyang huminto sa paghakbang at damay doon ang dalaga. Eka lang, Saira, ano bang nangyayari sa'yo? Wika niya, kaya frustrated na napailing si Saira. Ikaw ang may problema, Haji. Bakit ba kasi napakamanhid mo? Hindi mo ba alam na matagal na kitang mahal? Bakit kailangan mong saktan ako ng ganito? Nahihirapan akong itago ang nararamdaman ko sa'yo. Walang hiya ka. Angil ni Saira at pinagbabayo ang dibdib ni Haji. Walang nagawa ang binata kundi ang mapatitig sa dalaga. At mas lalong lamunin ng tensyon ang paligid nila. Kumabog ang dibdib ni Haji.
Ang babaeng lihim niyang minamahal, nagtatapat na din sa kanya ng pag-ibig nito. Kung sa bagay, hindi na din ito lihim sa kanya. Kasi nga, noong nasa Pangasinan siya, ay ipinagtapat niya na sa dalaga ang nararamdaman niya. Dineretso nga niya si Syra noon, kaso lang nabigla yata ang dalaga dahil tinanggihan nito ang pagmamahal niya. Seryoso ka ba riyan sa sinasabi mo, Syra? Paniniyak pa niya. Umiyak si Syra at marahas na pinunasan ang mga luha. Magwawala ba ako ng ganito kung hindi? Nagsiselos ako sa paglapit-lapit mo sa malanding Eden na yun. Galit na singhal sa kanya ni Syra, pero si Haji, animoy nakarinig ng isang magandang balita. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayon, Syra. Para kasing nagkatotoo ang mga hiling ko. Ang matagal ko nang inaasam. Para ako naka-jackpot. Aniya at nagsimula ng ngumiti. Hinapit niya si Syra at mahigpit na niyakap. Ang dalaga naman sa pagkakataong ito ay hindi na nanlaban. Alam na niya na magkakaroon na ng linaw ang tungkol sa kanilang dalawa ni Haji. Ang kailangan lang ay mag-usap sila ng masinsinan. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 17. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.